Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Biyernes, pag-usisa sang Iloilo City Council sa performance sang MPIW sa serbisyo sang tubig sa syudad nagapadayon. 31% lang sa mga konsumidor sa Iloilo City ang may bastante nga supply sang tubig halin sa MPIW base sa committee hearing sa City Council. Vice Mayor sang Ibahay, Aklan, patay matapos gintiro sang konsehal sa sulod sang SB Hall. Suspect na aresto sang kapulisan. Most wanted nga carnapper halin sa Mindanao nadakpan sang Regional Highway Patrol Unit sa Bacolod City. Traditional jeep nga nakuhaan sa video nga nagabugas sang maitom kag mandamol nga aso ginatumod na sang LTO-6. Kang pila ka residente sa Zaraga, Iloilo nagreklamo matapos liwat nga ginkudalan sa tagiya sang duta ang ila right of way. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, 31% pa lang sa mga konsumidor sang Iloilo City ang naserbisyuhan sa Metro Pacific Iloilo Water. Kompanya nagpasalig nga ila padugangan ng ilang coverage. Si John Sala nakatutok. Nagakinot sa paggamit sang tubig ang pamilya ni Manong Ryan bangod nagasalig lang sila sa pagpasag-ob sang tubig. Masobra isa ka tuig na kuno nga wala nila mapusla ng ila koneksyon sa Metro Pacific Iloilo Water bangod wala sang nagatubod nga tubig. Container, budlay man sa panginawi naman ladlaw ano man. Perwisyo gid Sa datos ang Metro Pacific Iloilo Water halin sa ila pagsugod operate sa syudad sang Iloilo sang 2019, yara pa lang sa 30,872 o kung 31% sang kabugusan nga konsumidor ang ila nahatagan sang supply sang tubig. Kaina sa gipatawag nga committee hearing sang Committee on Energy and Public Utilities, ginpromisa sang MPIW nga sa tuig 2027 pa may makabig nga dako nga pagbago sa ila serbisyo. Sa sini nga tuig mag-ooperate na ang ila desalination plant. Bangod sini ginapaabot nga magasaka sa 50% ng mga konsumidor ang ila maserbisyuhan. Kailangan pa rin natin maghanap ng other water sources other than Halaur. So yan ang tinatrabaho namin. No? Marami naman lumalapit. Ang laging tanong lang natin is water rights. Sa 2029 naman, 92 to 100% ako nung ila maserbisyuhan bangod sa pagsulod na sang Halaur Dam kag iban pa nga mga proyekto. Nagalaom naman si Councilor Duron nga matuman sang MPIW ang ilang mga promisa. Personally, though medyo mahinay-hinay, no? Partly may ginaobraman sila o not as to my expectation, pero satisfied din nila kita. No? Hopefully ma-reach nila ang target nila Hapang para kay Manong Ryan kag sa iban pa nga mga konsumidor, ang 2027 nga timeline sang MPIW ang makabig insulto para sa ila. Nami kay mula tontas ta sa 2027 hindi tanim ligo Panawagan sa mga konsumidor kung tani mas mapadasig pang paghatag sang bastante nga supply sang tubig sa bugos ka syudad sang Iloilo. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, busy alkalde sang Ibahay, Aklan, patay sang gintiro sang SB member. Suspect na dakpan sa sulod sang iya balay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Gindala pa sa Ibahay District Hospital apang wala na matabangan si Ibahay Vice Mayor Julio Estolioso sang gintiro sa sulod mismo sang iya opisina. Ang suspect amo si Sangguniang Bayan member Mirel Senatin. Natabo ang insidente pasado alas 9 kainas ng aga. Sa investigasyon sa Ibahay PNP, nagsulod sa SB office si Senatin kag nagpangay sang kopya sa mga ordinansa nga napasar sa iya termino sa isa ka staff. Gilayon ini nga nagdiretso sa opisina sang vice alkalde kag ginsukmaan ini. Vice, ano ang salahi mo? So, ibig sabihin po, Vice, anong kasalanan ko sa'yo? And then, without apparent reason, he drew his firearm and shot the victim, hitting him on the left chest. Nakaagom sa mga pilasa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang biktima, apang may ara ini sang patal nga pilasa na wala nga dughan. Gilayon man nga nadakpan si SB member sa natin sa sulod mismo sang iya balay, limitado pa lang ang nakuha nga impormasyon sang kapulisan sa suspect.
Pati ang motibo sa pagpangluthang padayon pa nga ginaimbestigahan. So initially, wala naman po kami nakikita na politics na alitan kasi isa lang po na party list po sila. O isang partido lang po sila at magkaalyado po. Wala pa po kaming na-report dito sa station o narinig na meron po silang personal na alitan. So wala po. Kaya po nagulat po lahat. Na-recover sa balay sang suspect ang 9mm pistol nga ginapatihan gingamit sang suspect sa krimen. Ginpayag sang SB member nga may nagakaigo nga papeles ang iarmas pero padayon pa ini nga ginaimbestigaran sang kapulisan. Kung may papel po siya na license to own and possess at saka permit to carry firearms outside the residence, pwede po siya magdala ng baril sa labas po ng kanyang residence. Ibig sabihin po, no? Pero meron po tayong sa mga SB, ang alam po meron silang rules and regulations sa loob po ng SB. Kung, lalo na po kung may session po sila sa pagdadala ng firearms. So apparently wala pong session kanina. Ginaprepara na ang reklamo nga murder batok sa suspect. Wala sang CCTV sa session hall sunod sa kapulisan. Ginkasugo naman sa alkalde sang banwang insidente. Nagpasalig ini nga magasuporta sa investigasyon sang kapulisan. We are continuing to support and to find out the cause and reason for this tragic event. Condolence gid sa aton bereaved family ni Vice Julio Palangga Kaginamon. Si SB member Nestor Francisco Inocencio ang magabulos bilang Vice Mayor base sa rule of succession. Gintiwan sa news team nga makuhaan sang payag ang himata sang suspect kag biktima apang nagpamalibad ang mga ini. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga kapuso. O good news sa publiko, ilabinagid sa mga motorista, lauman ang pagnubo sa presyo sang gatong sa marason nga semana. Base sa forecast ng presyo ng diesel, ang posible magnubo sang piso kag 25 sentimos kada litro. 25 sentimos naman ang posible mabuhin sa kada litro sang gasolina. Samtang sa kerosene, ginalauman ang piso kag 20 sentimos nga buhin sa kada litro. Ang estimate ang ginpagawa sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Makaligad ang 4 ka adlaw ng International Petroleum Trading. Apang, pwede pa magbagong aktual ng adjustment sa presyo sa Lunes, August 11. Pila sa ginatudlong arason sa rollback ang mas mataas na produksyon sa Organization of Petroleum Exporting Countries kag ang wala pa sa kasiguraduhan nga polisiya sa Estados Unidos sa Taripas Sini. Sa Martes, August 12, igapatuman ang oil price rollback. Mga kapuso, traditional jeepney nga nakuhaan sang video nga nagabuga sang maitom kag madamol nga aso, ginatumod na sang LTO-6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Tagbak Terminal. Zen? Jerk, ginapaandaman sang LTO-6 ang tanan nga mga motorista nga mintinahon ang ilang mga salakyan agud malikawan nga mabayolar ang Clean Air Act. Sa video nga ini makitaan ang pagbuga sa maitom kag madamol nga aso halin sa tambutso sang traditional jeep nga ini. Ini ang nakuhaan sa distrito sang Haro. Ang aso nga ginabugas sini nagaserbe nga huol bangod mahaklo naman sa mga pasahero sa mga nagasunod nga salakyan. Nakalabot na sa Land Transportation Office 6 ang insidente. Ginpachecker na sa system ang plaka agud makilala ang operator sang PUJ kag maserbehan sang show cause order. Ipa-show cause naton para mapa-explicar naton ang ining tagiya sang salakyan nga ang iya nga smoke o kun ang aso sang tambutso ya tama gid kito. Ginpahayag sang LTO nga tanan nga mga nagaparinyo nga mga salakyan ang nagaagi sa smoke emission test. Posible nga wala mamintenar ang makina sang traditional PUJ, rason nga nagabuga sa maitom nga aso. Si Jenny nga masami nagakommute upod ang lapsag, ginapili gid ang mga ginasakyan nga jeep. Actually, ma'am, ako kay Budlay, balaan kay may bata. So, mas prefer ko nga sa may ulihi bala kay syempre para dasig lang magpanaog. Pero ginapili ko man ang tambutso nga hindi gid syado ka itom ang aso bala. Samtang si Manong Roland ginagabiyahe sang daan na nga PUJ, ginasiguro nga ginamentenar sini ang salakyan agud hindi makahalit sa iban. Every 3 months dating suwal kami. 3 months, 4 months. Sa subong wala pa sa machine nga ginagamit ang LTO-6, gani nag-request na sila nga magbakal sang bagong nga makina kag ipaidalom sa training ang mga personnel. Apang sa tion nga may maaktuhan nga mga salakyan ng mga LTO personnel nga nagabugas ang maitom nga aso, hindi magduha-duha nga dakpo na mga ini. We will instruct them nga parahan ina kag
tikitan, no? Kay para nga ang aton man nga mga operator, ka mga owners naton sa aton nga mga salakyan diri sa syudad, maging aware man sila nga dapat gina-maintenance nila ila salakyan. Jerk na identify na sang LTO ang operator sang traditional PUJ kag natala na nga pangayuan sang paathag angot sa smoke belching violation. Jerk? Madamo gid nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga puso, exciting elementary schools category magabalik na sa 46 Mascara Festival. Makontingent, maga-perform sang street dance padulong sa public plaza. Yaring balita nga itong gintutukan. Bilang bagong organizer sang Mascara Festival, madamo man kuno sang bagong lauman sa ika-46 nga tuig sang kahiwatan sa idalom sang Gugma Foundation Incorporated. Sunod sa festival director, isa sa balantayan ang mong pag-perform sang contingents sa Bacolod City Public Plaza sa ila tradisyonal nga street dance. What's also new for this series, i-flip siya naman. The performance or we call it the showdown, the arena showdown will begin sa paglaon gid. So then after that, they will make their way, street dance going to plaza. So mahula tatutanan. Sa October 19, mag-perform ang mga contingent sa idalom sa barangay category. Magluwas sa ila, balantayan ang pagbalik sa elementary schools, category matapos ang 5 katuig. Ang pinakaginikanan sa mga estudyante nga mapasakop, excited na sa performance kay pakita sa kabataan. Lipay, lingaw. Tapos? Para maka-experience man sila. Tatak, Bacolod nun. Kaya support man kami mo kay siyempre puro natin tanan mga dancer. Wala gini may makaperde sa Sipaniya, ma'am, basta sinautay? Oo. Nga man, sige be. Hindi kayo may mga dagiyaw. Tapos? Damo ay talentado. Sa October 19, hiwaton ng closing, kag i-anunsyo ang mga tagdaog. Mahiwaton man nga grand after party sa October 26. Lauman ang bago nga tema kag theme song sa bunga tuig. Sunod sa organizer kung sa din i-highlight ang lokal nga mga talento. So ang tanan na nga highlights are local talents. Could it be competition, showcase of talents, showcase of sectoral? So that's going to be run and spotlight sa atin yung mga locals. Opo, Kirino Gasilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, pila ka residente sa Zaraga, Iloilo nagreklamo matapos liwat nga ginkudalan sa tagiya sang duta ang ila right of way. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Liwat nga nagpinitin siya ang mga residente diri sa Sitio Tondo, Poblasyon Ilaya, Zaraga, Iloilo matapos nga ginpasiraduhan ang right of way pasulod sa ilang mga balay kahapon sang aga. Ginatudlo nila nga nagpasira amo si Jasmine Bolivar. Inyang bata ni Venus Bolivar nga una na nga nagpasira sang pribado nga lote sang tinalikdan nga tuig matapos nagluntad ang sunog sa lugar. Sadto nga tion ginpahayag ni Venus nga ginapanag-iyahan sang pamilya sang iyabana ang duta. Nagpresentar man ini sang sketch plan nga naga-divide sa duta sang iyabana kag mga utod. Sunod sa mga residente, wala sila ginpahibalo sa pagpanira. Nakibot na lang sila sang ginkudalan na ang right of way. Giyata mo na tawo. Pero aron takon mga 58 ko. Ang among mga ginikanan, mga sobraron manubintaan Diyos rong giyaga-star. Ang right of way nga. Problema lang namon di ako, ano maabtan kami sakit. Way kami agyan kay tungod sirado, tigong diya kami maagi, madalom da ang laohay man kataramnanan, tigo tamo kada nga to sa sarakyan, patay ron mga pasyente. Ginpahayag sang punong barangay nga ginpangitaan nila ang pamilya Bolivar sang proof of ownership kag permit sa pagpakudal, apang wala man sang may ginpresentar. Naghahatag complaint ang pumuluyo sa Tabo Agapon. So may ara kami sa sulod dito sa office ko nga ipadala namon ang nagpasirado sang notice of invitation or summon para makahangyo kami kun nga ginpasirado yagid kag makapangayo kami rason nga ginsirada niya ang pumuloy dira sa sulod. Gintungan sang news team nga ma-interview ang pamilya Bolivar apang wala ang mangini sa ila puloy-an. Temporaryo naman nga nangita sang alternatibong alagyan ng mga residente. Agud may maagyan samtang nagahulat pa nga masolusyonan ang ila problema. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Comelec, Iloilo City, wala malabot ang target sa unang 7 ka adlaw sang voter registration. Samtang masobra 42,000 ka new registrants na record sa probinsya sang Negros Occidental. Si John Sala nakatutok.
Ilisipon lang ang nagpadulong kay Ina sang aga sa voter registration sa isa ka mall sa Iloilo City proper. Isa sa mga ini si Ariana. Nakita ko no sini ang dakong kontribusyon sang iya boto sa pag-uswag sa ila komunidad. Need man naton magbuto subong lalo sa mga responsible nga tao. Tubtob subong hindi sigurado kung madayon ang barangay kag SK election sa Disyembre. Apang base sa pahayag sang COMELEC, posible nga hindi napagpirmahan pa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bill nga nagatuyo mag-postpone sang eleksyon sa November 2026. Bago sini ang bill ang magalaps kag mangin isa na kalayi. Nang panaman ni Valerie nga madamo nang nadulaan sang gana nga magparehistro. Apang para sa iya, importante man sige hapon nga makaparehistro subong. Dapat gid siya maparehistro kay syempre ang aton boto ng ganamon daw kinanglan gid siya kag importante kay para maging may rights ta ba lang nga magpili sa tuod gid kag deserving gid nga maging sa aton nga ang komunidad. 800 tubtob 1,000 na ginalauman kuntani sa COMELEC Iloilo City nga registrants kada adlaw. Apang tuman kalayo ang resulta sa ila target. Sa 7 ka adlaw nga registration, yara pa lang sa masobra 3,000 na nakaparehistro sa syudad. Could be a factor man nga may klase, may opisina during weekdays, no? That is why naga-spike lang gid ang number during weekends. Kinalantaw namon dira is the pronouncement earlier nga ti hambal possible no ma-postpone ang BSKE, and of course ang rule ni COMELEC man nga wala anay isang transfer. Samtang masobra 42,000 naman ang mga bago nga nagparehistro halin August 1 tubtob 7 sa Negros Occidental. Nakita sa trend sa amon nga registration dito sa province, medyo dako ang I think average kami 5,000 to 6,000 a day. So that's a good thing. Sa Bacolod City naman, matawhay ang sitwasyon sa voters registration. Para may right man dito as makapili sa mga very important kids. Gusto ko nga ma-express bala and magamit akong right as a citizen. As of August 7, 3,714 ang mga bagong registrant sa syudad sang Bacolod. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Most wanted nga karnaper gikan sa Mindanao na aresto sa Regional Highway Patrol Unit sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sininga video, ang kuha sa Regional Highway Patrol Unit Negros Island Region, makita ang pagdakop sa otoridad sa lalaki nga nakaitong na t-shirt at shorts sa Burgos Extension, Bacolod City sa Agosto 4. Ang suspect ang ginkilala kay alias Kevin, 31 anyos, temporaryo ini nga nagapuyo sa Barangay Alejez. Ginakabi kini nga most wanted person bangod sa kaso nga carnapping sa Mindanao. Kinserbihan ini sa warrant of arrest kaya ipapanaog sang Branch 8 sang RTC 12 Judicial Region sa Marawi City, Lanao del Sur sang May 2025. Nakakuha tayo ng information na may certain ang alias Kevin, sir, na may warrant of arrest issued from RTC 12 Branch 8 ng Marawi City. Akala niya na makapag-relax siya, so buti na lang may mga tumutulong din sa atin. Temporaryo ini ang kusudiya sa CIDG Negros Occidental. Sa eksklusibo nga interview sa GMA Regional TV kay alias Kevin, ginapanginwala sini nga involvado siya sa carnapping. 2016 pa ako nakatira dito sa Bacolod. Kasi nakapiyansa ako dyan. Hindi. Sa anong kaso? Sa yan, hindi siya. Pero nagpiyansa ako ng 300,000, hindi ako nag-attend ng hearing. Negosyo dito sa Bacolod. Apang, sunod sa otoridad, ipaidalong pang suspect sa maedad ng interogasyon agun matumod kung konektado man ini sa operasyon sang pagpangkarnap sa probinsya. Our office, sir, is still conducting a thorough background check, ang check with the other agency para ma-validate natin, sir. If nakita mo na ang involved yung tao na to. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nakuhaan sang 1.5 million pesos nga balor sang suspected shabu kag pusil sa Pototan, Iloilo. Samtang 3 ka high-value individuals arestado sa drug buy-bust operation sa Santa Barbara, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok.
Natigayon nga madakpan si alias Jomar sa barangay Dapitan, Pototan, Iloilo sa buy-bust operation. Ngaging kasasang Pototan Police na-recover sa iya posesyon ng 21 ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor 1.5 million pesos kag armas. Si alias Jomar ang ginakabig high-value individual kag nakaagi na preso sa kasuman sa illegal nga droga. Nakagwa ini sang tuig 2021 pinaagi sa plea bargaining agreement. Antes pa ang operasyon, nagpatigayon ng kapulisan sa surveillance sa suspect agud makumpirmar ang illegal sining aktibidad. That we were able to recover through sa body search sa iya in his possession and control sa around mga 230 grams ng mga additional pagin nga alleged nga shabu. Samtang sa Santa Barbara, Iloilo, arestado ang 3 ka mga suspect sa buy-bust operation sa Barangay Zone 2. Ginkilala mga suspect kanday Jerry kag Jolen Preventido nga lunsay hinablos sang nagtaliwan ng PDEA 6 Identified Drug Group Leader nga si Richard Preventido. Upod sa mangini si Cristel Gregory. Ang 3 ang lunsay mga residente sa Bacau, Mandurriao. Nakuha ng mga suspect sang ginapaso ni illegal nga droga nga nagbalor masobra 1.5 million pesos. Ang 3 ang may mga kaso naman sang illegal drug sadto. Ginahibalo na sang kapulisan ang source sang ginabaligya nga illegal nga droga sa mga arestado. Magapangatubang ang mainis ang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Modus nila is lumayo nga sila sa Bacau, Mandurriao kasi identified sila doon. So, ang ginawa nila, naghanap sila ng narentahan na place. Upod kay Cirilo Renduque, Zan Kinatang Sasa, One Western Visayas. Duha patay, duha pilason sa separadong aksidente sa Dalanon sa Cadiz kag Sagay City. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginbawian sang kabuhi ang pahinante nga si alias Loreis, 36 anyos, samtang pilaso naman ang driver nga si alias Nestor, 32 anyos. Ini matapos sa aksidente nga nakabunggo ang ila ginasakyan nga delivery van sa isa ka delivery truck sa Barangay Daga, Cadiz City. Bangod sa impact, nagtakilid ang delivery van kag napilpilan ang pahinante. Pilason man ang driver sang truck nga si alias Eddie, 28 anyos. Suno sa kapulisan, yara sa magkatuhay nga lane ang duha ka salakyan apang hinali nga may nagtabok nga karabaw. Ang nakalapot tumang sa place of incident nang nakabunggo ni galing ang karabaw ang nga nakaliso ang salakyan kag nakakadto siya sa pihak nga lane. Ginbawian sa kabuhi ang karabaw. Wala na sang plano nga magpasaka sang kaso ang tag-iya. Ginahulat pa ang desisyon sa himata sang driver sang truck. Patay man ang 65 anyos nga si alias Jesus matapos makabunggo sa kahoy ang ginamaneho nga multicab sa Barangay Lopez Haina, Sagay City. Sunod sa kapulisan, nawadaan sang kontrol ang biktima rason nga naglapaw sa karasada kag nakabunggo sa kahoy. Ginaimbestigaran pa sa kapulisan kung nakainom ang biktima sang nagmaneho. Aileen Pedreso, One Western Visayas. Gin-relieve na ang hepe sa Balasan Municipal Police Station nga si Captain Renzo Martinez. Suno kay Major Roland Aranyo, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, ginkadismaya ni Colonel Bayani Razalan ang pagpalagyo sa person under police custody samtang nagasakay sa patrol car sa Hulyo 31. Ini ang rason sang relief order. Magluwas sa hepe, gin-relieve man ang driver sang patrol vehicle nga si Corporal Victorino Bundak, Staff Sergeant Russell Lumawag kag Corporal John Crisostomo nga upod sang arestado sa likod sang salakyan. Tubtob subong wala pa madakpan ang suspect nga ginkilala kay Jason Navales nga nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Anti-Carnapping Act of 2016. Mangin OIC sang Balasan MPS si Captain Melvin Mercado. Balantayin mga puso, pareho nga ng inbagyo na ang duha ka low pressure area sa sulod kag sa guwasang PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga may international name nga Pudol, yara gihapon sa guwasang PAR pero sunod sa pag-asa, posible nga magpalapit ukon magsulod sa PAR sa Domingo ukon sa Lunes nga adlaw. Ang bagyo nga ara naman sa sulod sang PAR gintawag nga bagyo Fabian amat-amat nga nagapalayo sa pungsod kag posible nga magwa naman sa PAR subong adlaw ukon buwas aga. Sa subong mga kapuso, habagat na lang ang may direktang epekto sa pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may chances ng lapta-lapta nga ulan sa pilakabangin sa Western Visayas pati man sa Negros Island.
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, Z benefits ng PhilHealth mas ginpasangkad. Open heart surgeries kag post-kidney transplant mahimo na nga ma-avail. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nadugangan pa ang mga serbisyo nga mahimo ma-avail sa mga miyembro sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth. Lakip diri ang expanded benefits sa idalom sang Z benefits packages. Ang coronary artery bypass graft halin sa 550,000 pesos, nangin 660,000 pesos ini, tugtub 960,000 pesos. Ang closure of ventricular septal defect halin sa 250,000 pesos, ginhimo ini sa 498,000 pesos, tugtub 614,000 pesos. Ang total correction of tetralogy of Fallot halin sa 320,000 pesos, tugtub 614,000 pesos na. Sa subong, available naman ang open heart surgeries, pareho sang heart valve repair o kon replacement. Lakip man sa bagong serbisyo ang post-kidney transplant services. After sang transplant, dati wala kita sang benepisyo, no? After sang transplant. This time, may ara na kita post-kidney transplant package. Meaning, ini siya nga pakete, naghahatag kita drugs, drug prophylaxis, no, para nga mapahilayo sila sa infeksyon. Sa idalom naman sang PhilHealth Yakap, mahimo makabenepisyo ang mga miyembro kag dependent sang libre nga konsulta, laboratory test, cancer screening tests, kag mga bulong nga nagabalor tub-tub 20,000 pesos sa Yakap Clinic kag accredited nga botika. Halin sa 21 nga prescribed drugs, ginhimo na ini tub-tub 75. Makapadulong ka kag magparehistro sa mga accredited naton nga mga sang una tawag naton konsulta providers. Subong gin-relaunch naton kag ginimo naton ini nga Yakap. Ginkalipay naman ni Ernie ang pagdugang sa mga benepisyo sang PhilHealth. Dapat makabil kita may kasi pwede na bayadan ta namo. Ay kanugol na sa kinabayad ta kung wala tanong di tanong mabil kung mail per lawas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa. One Western Visayas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mga kapuso, may panibagong hugot ang GMA artists nga sanday Seb Pajarillo kag Sean Salvador. Sa single ni Seb nga Guhit, ginapakita ang hugot sa kabudlay sa pagpanas ang nagliligad. Si Sean naman luyag nga ipabutyag ang mga pamaagi sa pag-move on sa iya single nga Get Through. Pwede na ang mga ini ma-download kag mapamatian sa tanan nga digital platforms worldwide. Mga puso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano bala ang malaing plano ni Vitena batok kay Adamus? Abisar makapila ka beses nga napasawan si Perena, hindi gihapon maguntat sa pagpangita kay Tera. Magakitaan na bala sila. Bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre Mondays to Fridays sa atong GMA Prime, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.